Dahil sa kapangitan niya, ipinagkasundo siya ng kanyang ina na ipakasal sa isang lider ng mga tulisan. Inakala niyang magdaranas siya ng hirap at magugutom ng maraming beses sa isang araw, pero hindi niya akalain na sa unang araw pa lang niya, siya na agad ang naging paborito ng lahat. Natulala na lang ang lider ng mga tulisan na hindi pinapansin. Inabot siya ng 3 taon para lang maging parte ng grupo. Pero siya, isang araw lang ang kinailangan niya para maging kaibigan ang lahat. Samantalang ang sabi-sabi, ang batang prinsesa ng duke ay isang diwata sa ganda. Siya ang pangarap ng libu-libong kalalakihan. At sa kanyang debo, naging laman siya ng usapan ng mga alta sosyedad sa kabisera. At mas lalo pang naging misteryoso ang dahilan kung bakit matagal nang hindi nagpapakita sa publiko ang dalagang anak ng duke. May mga chismis na minamaltrato raw siya ng kanyang mga magulang, at halos wala nang makain. Sabi ng iba, may taning na raw ang buhay niya, at kapag naarawan ay nasisira ang kanyang balat. May sabi-sabi ring isinumpa raw siya ng isang mangkukulam. Kapag umalis daw siya sa mansyon, magiging bula siya na parang sa mga sirena. Pero lingid sa kaalaman ng lahat, ang dalagang anak ng duke na ito, na sinasabing puro at walang sala, ay may iisang dahilan lang kung bakit hindi umaalis ng bahay, dahil sobra siyang pinalayaw ng kanyang pamilya. Bilang kaisa-isang anak na babae ng pamilyang Wentworth, si Vivi ay sadyang inalagaan at minahal ng kanyang pamilya mula pagkabata. Sa pagkain ng strawberry, ang dulo lang ang kinakain niya. Ang ilalim, para sa aso at sa kanyang ama. Kailangan na siyang kargahin kapag lumakad siya ng mahigit 1 metro. Dahil sa sobrang pagbibigay sa lahat ng luho niya. Pati ang kanyang ina ay hindi maiwasang magreklamo. Siguro kaya, lumayas ang tatay mo, kasama pa ang kuya mo. Sabi ng ina habang humahagulgol na parang bida sa drama. Habang palihim siyang sumusulyap sa anak, hindi niya namalayan na si Vivi ay mahimbing nang natutulog habang yakap ang unan, at may sipon na bula pa sa kanyang ilong. Sa inis ng ina, kinulbit niya ang handal niyang anak. Ang chismis ngayon sa labas, kinukulong daw kita. Bumuo pa nga sila ng Princess Royal Guard, para sagipin ka raw. Dahil dito, biglang lumungkot ang ina. Kung maalagan lang sana kita habang buhay. Hindi sana ako ganito nagmamadali. Simula kasi nang iwan tayo ng tatay mo. Ako na lang mag-isang nagpapatakbo ng lahat ng ari-arian natin. Paano kung isang araw, mawala ako? Paano ka na lang mabubuhay mag-isa? Nakita niyang naluluhan na si Vivi. Dahil nakonsensya, agad nang sinabi ng ina ang kanyang pakay. Kaya lahat ng sasabihin ni mama, susundin mo, di ba? Agad na pumasok ang mga katulong na kanina pa nakahanda. Kung gayon, mag-impake ka na at maghanda ng umalis. Gulat na gulat si Vivi. Kaawa-awa niyang hinablat ang dulo ng damit ng kanyang ina. Kaya, Mama, saan mo po ako ipapadala? Nahihiyang tumingin ang ina sa kanya. Ay, hindi ko pa ba nasabi sa'yo kanina? Ipinahanap kita ng lalaking makakasama mo habang buhay. Siya si Victor, ang pinuno ng Lion's Pride. Ang Lion's Pride ay isang phantom army na hindi kinikilala ng kaharian, na binubuo ng mga naulila sa gyera at mga taong pinalaya sa kanilang mga bayan. Mula sa pamilya ng hari at mga dugong bughaw, hanggang sa mga ordinaryong tao. Sino man ang makarinig sa pangalang iyon ay tiyak na mangingilabot sa takot. Lalo na ang kanilang leader, si Victor. Ayon sa mga kwento, para magkaroon ng katawang hindi tinatablan, nakipagkasundo pa raw siya sa isang demonyo. Sa kasalukuyan, nag-aagaw buhay ang hari, at kailangan palawakin ang kapangyarihan. Lahat ay nakatutok kung kaninong panig pipiliin ng duke. At si Vivi ang kaisa-isang prinsesa ng duke. Tanging sa pagpapaalis sa kanya maiiwasan na maging sakripisyo siya sa labanan para sa kapangyarihan. Kung hindi dahil sa tulong ng reyna noon, hindi sana nila makakamit ang kanilang kasalukuyang titulo bilang duke. Ngayon, ang tanging pag-asa na lang nila ay nasa pag-alis ni Vivi, makahanap ang reyna ng ibang angkop na kandidato para sa kasunduang pagpapakasal. Pero sa mga oras na ito, si Vivi ay nagtatago sa ilalim ng kumot at nanginginig sa takot. Narinig niya kasi ang chismis mula sa kanilang butler. Sabi raw, 2 metro at 50 sentimetro ang taas ni Victor, at ang kanyang mga hita ay kasing kapal ng bar aisles. Kayang-kaya raw niyang durugin ang 2 college student gamit ang isang kamay lang. At habang nanginginig siya sa takot, may bigla siyang narinig na tumatawag sa kanya, Senyorita, Senyorita.
Dito po. Dahan-daang gumapang si Vivi papunta sa pinto. Ngunit inabutan siya ng katulong ng isang libro at isang tali. Nandito na po ang mga taga-Lion's Pride para sunduin kayo. Kung plano niyong tumakas, ito na ang huling pagkakataon ninyo. Ito na lang po ang aming magagawa para sa inyo. Ano man ang maging desisyon ninyo, susuportahan namin kayo. Tinitigan ni Vivi ang hawak niyang lubid na may pagtataka. Paano ba to gamitin? Ganito kaya gamitin to. Nag-isip siya ng 2.5 minuto. Mukhang hindi ganito. Kaya naman, binuklat niya ang libro. 100 katanungan para sa noble lady na naglalayas. Problema mo ba ang pagiging makulit ng iyong mga magulang? Hindi ka ba mapakali sa kasalukuyan mong sitwasyon? Sunod-sunod na tumango si Vivi. Oo, oo, oo. Ako yan. Ang aklat na ito ay kalipunan ng mga personal na karanasan ng 100 noble lady na tumakas, para sa isang kumpletong plano ng pagtakas. Masyadong agaw pansin kung sa pangunahing gate ka tatakas. Isang lubid ang walang dad ang pinakamagandang pagpipilian mo. Kaya pala para sa pagtakas mula sa balkonahe ang lubid. At bigla niyang isinara ang libro. Tumingin siya sa balkonahe at inihagis ang lubid. Ipinamuhay ang kasabihang, bahala na mamaya ang mga problema mamaya. Sinimulan ng anak na babae ng duke ang kanyang adventure. Pero sa isang iglap, natapos din agad ito. Dahil hindi sapat ang haba ng lubid, naiwan siyang nakabitin sa ere. Sa ibaba, isang lalaki ang nakipagtitigan sa kanya ng awkward. At nang mapatid ang lubid, sakto ang bagsak ni Vivi sa mga braso ng lalaki. Hinawakan niya ang matipunong dibdib nito. Bago kaya siyang gwardya sa bahay. Sa sandaling iyon, may naisip siyang magandang ideya. Pwede mo ba akong ihatid sa labasan? Tatakas kasi ako. Pero, nakakapagod kasing maglakad gamit ang sarili kong mga paa. Pagkasabi niyon, hinimatay siya sa mga bisig ng lalaki. Pero ang hindi niya inaasahan, ang lalaking nasa harap niya ay ang kanyang mapapangasawa na dumating para sunduin siya. Samantala, sa kabilang dako, pagpasok pa lang ng mga miyembro ng Lion's Pride sa syudad, nagtakbuhan sa takot ang mga mamamayan. Hindi napigilan ng isa sa kanila na magreklamo. Kung tinanggap lang sana ni boss ang gantimpala ng emperador noon. Siguradong mas maganda na sana ang reputasyon natin ngayon, di ba? Alam mo namang ayaw na ayaw ni boss sa mga ugali ng Maharlika, di ba? Huwag na kayong magreklamo. Dahil nga riyan, mas lalo silang nagtataka. Kung bakit ang boss nila na galit sa mga Maharlika noon ay naglakbay pa ng malayo para lang pumunta rito. At nauna pa sa grupo para lang personal na salubungin ang anak na babae ng isang duke. Wala ba kayong napapansing kakaiba? Sunod-sunod na tumango ang lahat bilang pagsang-ayon. Hindi kaya, in love na si boss. Habang sila'y nag-iisip, biglang napalingon ang kanilang mga mata sa iisang direksyon. Sa kanilang boss na 20 taon ng single since birth. Habang buhat-buhat ang anak ng duke papalabas. Lahat sila ay napangiti ng nakakaloko. Mukhang in love na nga si boss. Napansin din ni Victor ang tingin ng lahat. Isang malaking question mark ang biglang lumitaw sa ibabaw ng kanyang ulo. Sa sandaling iyon, nagmamadaling dumating ang butler at ang gwardya. Senyorita, ano po ang ginagawa ninyo? Bakit po kayo ganyan kalapit sa isang lalaking ngayon nyo lang nakilala? Dahan-daang iminulat ni Vivi ang kanyang mga mata, at litong-litong tiningnan ang lalaking buhat siya. Sino ka? Dahan-dahan siyang ibinaba ni Victor. Victor, ng Lion's Pride. Sa utos po ng duke. Upang magbigay ng proteksyon sa kanyang anak na babae. Pero ang nasa isip lang ni Vivi ay pagkain. Anong Lion's Pride? O Siopau's Pride? Bigla, may naalala siya. Teka, Lion's Pride yata. Yung kinatatakutang grupo na kayang durugin ang mga tao gamit lang ang kanilang mga kamay. Sa sandaling iyon, nagmamadaling lumapit ang kanyang ina. Agad niyang niyakap si Vivi. Mabuti naman at ligtas ka. Akala ko, pero hindi man lang tumagal ng 2 segundo ang madamdaming eksena. Biglang kinurot ng kanyang ina ang pisngi niya. Ang tigas na talaga ng ulo mo. Naglalayas ka pa ngayon, ha? Napatingin na lang sa kanila ang buong Lion's Pride na litong-lito. Pagkatapos, inutusan ng duke ang isang katulong na dalhin ang senyorita para magbihis. May mahalaga siyang sasabihin kay Victor. Kaya naman, nagtungo silang dalawa sa hardin sa likod ng mansyon ng duke. Nabalitaan kong kinausap kayo ng unang prinsipe, model. Gusto niyang gawing opisyal na hukbo ang Lion's Pride. Binabati kita.
Kapag naging opisyal na hukbo, hindi lang kayo magkakaroon ng mga benepisyo, makakatanggap din kayo ng malaking pondo militar taon-taon. Hindi pa siya tapos magsalita ay pinutol na siya ni Victor. Tinanggihan ko. Ang Lion's Pride ay may sariling prinsipyo. Hinding-hindi kami magiging alipors ng pamilyang Maharlika. Tungkol naman sa pondo, salamat sa lupang ibinigay ninyo sa amin. Sa ngayon, kaya naming tustusan ang aming sarili. Tatanawin ko itong utang na loob sa inyo. Ngumiti ng may kasiyahan ang duke. Hindi nga ako nagkamali sa'yo. Sana ay ilihim mo ang mga sasabihin ko. Kung hindi, pareho tayong mapapahamak. Sa loob ng 2 taon, maglulunsad ng kudeta ang pamilya ng duke kasama ang Emperatris. Para suportahan ang pag-upo ng pangalawang prinsipe. Agad na nagdilim ang mukha ni Victor. Kamatayan ng parusa riyan. Alam ko, kaya manalo man o matalo, sana ay maprotektahan mo si Vivi. Kaya naman pagkatapos kausapin si Victor, nagpa siya agad ang duke na ipadala sa malayo ang kanyang anak na babae. Dahil kapag nanatili pa siya ng mas matagal, baka may mangyaring hindi inaasahan. Ilang sandali pa, sa labas ng tarangkahan ng mansyon, dahan-daang lumapit ang Duchess sa kanyang anak. Aking mahal na Vivi, hindi kasing ganda ng mansyon ang mga kondisyon doon. Dapat mong alagaan ang iyong sarili. Tumingin si Vivi sa kanyang ina na may kaawa-awang ekspresyon. Pwede po bang hindi na ako umalis? Ngunit hindi niya inaasahan na biglang nagmatigas ang Duchess. Kahit ngayon lang, pakinggan mo naman ako. Isang mag-iingat ka sa daan lang ang binitawan niya, bago siya tumalikod at umalis nang hindi na lumingon pa. Matagal na nakatayo si Vivi doon, at sa huli ay tahimik na lamang tumango. At sa ganoong paraan, sinimulan niya ang kanyang unang paglalakbay palayo sa kanilang tahanan. Pinangunahan ng Duchess ang mga tao sa tarangkahan, malungkot na pinapanood ang papalayong karwahe. Nang tuluyan na itong mawala sa paningin, sakalang dahan-daang nagsalita ang Duchess. Mula nang isilang si Vivi, hindi pa kami nagkahiwalay ng ganito katagal. Sa tingin mo, magagalit kaya siya sa akin? Inalo siya ng punong katulong. Huwag po kayong mag-alala, para po kay Lady Vivi. Siguradong isa rin itong hindi malilimutang paglalakbay. Bilang isang anak ng duke na unang beses umalis ng bahay. Punong-puno siya ng kuryosidad sa lahat ng bagay sa paligid niya. Pero dahil sa mahabang biyahe, hindi nagtagal ay nakatulog ng mahimbing si Vivi. Ngunit nang pumasok ang karwahe sa isang matarik na daan sa bundok, isang biglaang liko ang nagpatalsik sa kanya mula sa kama. Bago pa siya makabawi sa pagkalito. Sa sumunod na segundo, bumangga ang karwahe sa isang malaking puno, at tumilapon siya ng 10 metro ang layo. Wala siyang nagawa kundi patigilin ang kotsero. At bilang ang pinakamagandang babae sa imperyo, pagkababa pa lang niya, nakuha na niya ang atensyon ng lahat sa Lion's Pride. Siya ba yung sinasabing anak ng duke? Napaka-elegante at ang ganda ng damit. Kaya lang, bakit? Ganyan ang itsura niya matapos lang sumakay ng karwahe. Oy, sa sandaling iyon, lumapit si Victor. Bakit tayo biglang huminto? Malayo pa tayo sa nakatakdang pahingahan, di ba? Nagmamadaling nagpaliwanag ang kotsero. Ano po? Sabi po ni Lady Vivi, hindi raw po siya sanay sa karwahe. Sa kabilang banda, si Vivi ay parang isang batang nagkamali. Pinaglalaroan ang mga daliri habang nakatayong may pagsisisi. Nang itaas niya ang tingin at makita ang masungit na mukha ni Victor. Sa takot ay nagtago siya agad sa likod ng kotsero. Pero nanatiling walang kibo at malamig ang mukha ni Victor. Sa susunod, magpaalam muna bago huminto. Pagkasabi niyon, tumalikod na siya at umalis. Naiwan si Vivi na nanginginig sa kinatatayuan. Agad namang sumunod ang kanyang tauhan. Kapitan, ang manhid mo naman. Hindi mo man lang kayang maging mas malambing sa isang babae. Di ba may gusto ka sa kanya? Ingat ka, baka hindi ka na niya magustuhan yan. Hindi pa siya tapos magsalita ay pinutol na siya ni Victor. Wala, hindi ako yun. Huwag kang mag-imbento. Inatasan lang ako ng duke na alagaan siya sa loob ng 2 taon. Tutal, yun ang bilin niya. Itong bunso niyang anak ay nasanay raw sa layaw, kaya pagdating sa Lion Squad, huwag na raw akong mag-atubili. Kung paano kailangang sanayin, ganoon ang gawin. Noong una, binaliwala lang ito ni Victor. Lahat naman ng anak ng duke ay ganoon. Gaano na ba siya ka-spoiled? Itong anak ko, kailangan pang buhatin para maglakad, at kailangan pang subuan para kumain. Kahit sa paliligo,
kailangan pa ng alalay. At hindi niya isinusuot ng pangalawang beses ang damit na nagamit na niya. Bukod pa riyan, napakaaksaya niya sa pagkain. Nang marinig ito ni Victor, nang itim ang mukha niya sa inis. Nangako siya sa sarili niya noon na babaguhin niya ang lahat ng masamang ugali nito. Kahit na, leader, hindi mo naman kailangang sigawan siya, di ba? Pero si Victor ay mukhang tulala. Matagal siyang nanahimik bago nagtanong, hinawa ko ba yun? Nang marinig ito ng kanyang tauhan, halos umikot ang mga mata nito. Pero para sa Lion Squad, ang utos ng leader ay utos ng lahat ng miyembro. Kung magpapakita ng malamig na pakikitungo ang leader, natural lang na walang ibang lalapit sa kanya. Para sa isang bagong solta sa grupo, ito ay isang paghihirap na hindi pa niya nararanasan kailanman. Mabilis silang nakarating sa pahingahan. Matapos ang isang buong araw na paglalakbay. Sa wakas ay makakapag-relax na ang lahat. Maliban sa isang tao, siya ang kaisa-isang salamangkero ng Lion Squad, si Fried, ang responsable sa pagkain ng grupo. Sa mga oras na iyon, nakakaramdam siya ng matinding pressure. Nakatayo si Vivi sa tabi niya. At tahimik siyang tinititigan. Bibi, bakit ka nakatitig sa akin? G, gusto mo bibang makipag-away? Sinuri niya mula ulo hanggang paa ang anak ng duke. Napakagandang itsura, marangal na pinagmulan. Isang tingin pa lang ay nakakapanindig na ng balahibo. Sinubukan na niyang iwasan ito hanggat maaari. Bakit ako pa rin ang pinupuntirya niya? Bigla siyang natauhan. Huwag mong sabihing, nandidiri siya sa akin. Agad siyang nag-imagine ng isang eksena sa kanyang isip. Si Vivi na may mayabang na tingin sa kanya. Ang mga tulad mo ay nagpaparumi lang sa hangin. Pwede bang maglaho ka na lang sa mundong ito? Pinagpawisan siya ng malamig sa takot. Sabay na tayong maglaho sa mundong ito. Akmang gagawin na niya ang kanyang mahika. Biglang may isang kasamahan na hamarang sa kanya. Gulat siyang tumingin kay Vivi. Nag-aaway ba kayo? Sunod-sunod ang iling ni Vivi. Hindi niya alam kung anong problema ng lalaki. Ang alam niya lang, gutom na siya. Ilang sandali pa, isang mangkok ng mainit na pagkain ang inihain sa mesa. Tinitigan ni Vivi ang pagkaing hindi pa niya nakikita kailanman. Matagal siyang nag-atubiling kumain. Pero nang makita niyang nilantakan ito ng kanyang kasama, kinuha na rin niya ang kutsara at maingat na tumikim. Pero sa sumunod na segundo, biglang nandilim ang kanyang mukha at bumagsak siya sa sahig. Samantala, si Victor ay nasa loob ng tolda at pinag-aaralan ang kanilang stratehiya. Biglang pumasok ang isang tauhan na nagmamadali. Leader, may masamang nangyari. Ang anak po ng duke, hinimete. Pagdating ni Victor, nakita niyang nakahandusay si Vivi sa lupa. Namumutla ang mukha at walang tigil ang panginginig ng buong katawan. Ayos lang naman siya kanina, Bakit bigla siyang nagkaganito? Nalasing kaya siya? Binuhat siya ni Victor. Hindi naman mainit ang katawan niya, at hindi rin mabilis ang kanyang paghinga. Ano ba talaga ang nangyari? Bago kayang uri ng lason ito? Isang lason na kayang pumatay ng walang anumang sintomas. Biglang hinawakan ni Vivi ang kwelyo niya. Tila inipon niya ang lahat ng kanyang lakas, at sa huli, isang salita lang ang nasabi niya, sarap. Anong masarap dyan? Blag, asterisk habang si Victor ay tulala. Ang sumunod na sinabi ni Vivi ay ikinagulat niya ng sobra. Blag, asterisk nakita na lang siyang hirap na binigkas ang mga salitang. Ang sama ng lasa. At ang mga salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa kabundukan. Paulit-ulit itong umalingaw-ngaw sa pandinig ng lahat. Ang sama ng lasa. Lasa. Sa galit ni Fried, akma na siyang mananakit. Huwag niyo kong pigilan. Papatayin ko siya. Nooy lumapit ang isang babaeng may pulang buhok. Anong gagawin natin, boss? Kailangan ba nating ipagluto siya ng hiwalay? Pero diretsong tumanggi si Victor. Bukas, isasama ko siyang mangaso. Dahil ayaw niyang kainin ang pagkaing dala ng iba. Dapat siyang matutong mangaso para sa sarili niya. Sumikat ang araw sa kagubatan kinaumagahan. Ang astig ng dating ni Vivi habang nakasakay sa kabayo. Sa susunod na segundo, isang baboy ramo ang tinamaan ng palaso. Matagumpay na natutunan ni Vivi kung paano manghuli. Pero, ang lahat ng eksenang iyon ay nasa isip lang ni Victor. At si Vivi naman, ini-imagine din ang eksena ng pangangaso. Baboy ramo, nakakatakot naman. Kinaumagahan, naghanda na sila para umalis.
Medyo alang-inang tumingin si Vivi kay Victor. Pero walang masyadong sinabi ang lalaki. Hinayla lang niya ito paakay sa kabayo. Mabilis silang nakarating sa isang matarik na kabundukan. Kailangan nilang tawirin ang kabundukang ito para makarating sa lugar na pangasuhan. Tahimik nilang tiningnan ang bako-bakong daan sa bundok. Dito tayo bababa. Kaya mo ba? Todo iling si Vivi. Bago pa siya makakibo, isang pares ng malalaking kamay ang bumuhat sa kanya. Ipinasan siya ni Victor sa kanyang balikat. Sa bilis na 80 milya kada oras, kumari pa sila pababa. Mabilis silang nakarating sa paanan ng bundok. Naramdaman ni Victor ang panginginig sa kanyang balikat. Siguradong takot na ang dalaga. Sa ganito lang, takot ka na agad. Sa bagay, lumaki siyang sanay sa layaw. Pero paglingon ni Victor, sumalubong sa kanya ang nagniningning na mga mata ni Vivi. Ang saya. Isa pa, napakamot na lang sa ulo si Victor. Pero anong magagawa niya? Pinagbilin siya ng duke. Kaya ayon, pabalik-balik siyang dinala ni Victor ng mga 10 beses. Ito rin ang unang pagkakataon na nakita niyang ngumiti si Vivi ng ganito kasaya. Sa sandaling iyon, naintindihan na ng lalaki. Kaya pala mas pinili pa ng duke na lamabang mag-isa para lang mailayo siya. Sobrang spoiled talaga ng babaeng to. Wala siyang kaalam-alam sa panganib sa labas. Dahil ipinagkatiwala siya sa akin ng duke, obligasyon kong ihanda siya para sa kanyang kinabukasan. Kahit man lang sa loob ng 2 taon, kailangan ko siyang turuan ng ilang survival skills. Kaya nang may isang makamandag na ahas na aatake sana kay Vivi, walang pag-aatubiling pinutol ito ni Victor sa isang hiwa. Pagkatapos, nagkunwari siyang walang nangyari at tahimik na sumunod sa likuran ng dalaga. Mabilis silang nakarating sa lugar ng mga mababangis na hayop. Isang mabilis na kilos lang ni Victor. Isang maliit na USA ang bumagsak sa kanyang paanan. Hindi ito sapat para sa buong grupo. Pero, hindi niya napansin na isang malaking itim na oso sa likuran niya ang masamang nakatingin. Hindi man lang lumingon si Victor. Tinapos na ng kanyang espada ang oso sa likuran niya. Samantala, si Vivi ay nakaupo sa puno. Tahimik na pinapanood ang lahat ng nangyayari. Nakita niya kung paano katayin ni Victor ang hayop. Ang galing ng mga galaw niya. Sa ilang kilos lang, nabalot na niya ang mga hiwa ng karne. Pagkatapos, basta na lang siyang umalis. Naiwan si Vivi na litong-lito. Umalis na lang siya basta. Wala ba siyang nakalimutan? Lumipas ang 2.5 minuto bago nagmamadaling bumalik si Victor. At saka lang niya ibinaba si Vivi na nangingilid na ang luha. Naman, muntik ko na siyang makalimutan. Bahagya siyang umubo ng 2 beses dahil sa pagkailang. Nakita mo bang mabuti ang demonstrasyon kanina? Susunod, ikaw naman. May isang bagay na napansin si Victor. Ang dalagang duke na ito ay tila bihirang magsalita. May problema kaya siya sa pag-iisip? Nakakita siya ng isang grupo ng USA sa unahan. Naisip ni Vivi na subukan ito, pero kahit na ginamit niya ang buong-buo niyang lakas. Hindi man lang gumalaw ang tali ng pana sa kanyang kamay. Mukhang hindi para sa kanya ang panang pambabae. Sa susunod, kailangan na nating palitan ng pambata. Kaya naman, nagpa siya si Victor na personal siyang turuan. Hindi mo pwedeng gamitan ng purong lakas ang paghila ng pana. Kung hindi, baka masaktan ka. Ibukaka mo ang iyong mga paa na kasinlapad ng iyong mga balikat. Ang tali ng pana ay dapat hilahin hanggang sa kapantay ng iyong bibig. Itutok sa target, at bitawan ang tali. Kasunod nito, isang palaso ang tumama diretso sa ulo. Namangha dito si Vivi na nasa gilid lang. Oh, ikaw na. Agad na kinuha ni Vivi ang pana, at sinundan ito ng paulit-ulit na pagsasanay. Ngunit kahit na nagsisikap na siyang mabuti, hindi pa rin kasiya siya ang resulta. Hindi niya mahayla ng lubos ang tali, nanginginig ang kanyang mga kamay, at maging ang kanyang paghinga ay nagkagulo na. Kahit nakaraniwan lang ang mga problemang ito sa mga baguhan, may nararamdaman si Victor na tila nagmamadali siya. Ano ba talaga ang minamadali niya? Habang pinagmamasdan si Vivi na pagod na pero pilit pa ring hinahatak ang pana. Lumapit ang lalaki para pigilan siya. Tama na, walang silbi ang ganitong pagsasanay. Ano ba talaga ang ikinababahala mo? Tinitigan ni Victor ang mukha ng dalaga, habang si Vivi naman ay habol ang hininga. Habang kumukurap ang malalaki niyang mata na nakatitig sa kanya. Pagkabalisa, ano yun? Nakakain ba yun?
Hindi ko maintindihan kung ano ang ibig mong sabihin sa pagkabalisa. Pero gusto ko talagang magkaroon ng resulta sa lalong madaling panahon. Kasi, Victor, ang galing-galing mo. Lahat kayo sa Lions Troop ay magagaling. Maging sa inyong pananaw at katapangan. O sa inyong kakayahan at karanasan. Bawat isa riyan ay maaaring hinasa sa loob ng ilang dekada. Ibang-iba sa isang taong tulad ko. Kaya hindi ko maiwasang isipin na kung magiging kasing lakas ninyo ako, siguro hindi na ako magiging pabigat pa sa aking ina. Halatang nabigla si Victor sa sinabi niya. Mabilis siyang lumapit kay Vivi. Habang tinitingnan ng dalaga na pilit pinipigilan ang pagpatak ng kanyang mga luha, mahigpit na hinawakan ng lalaki ang kanyang kamay. Dahan-dahan siyang yumuko sa tainga nito para bumulong. Teka, marunong ka palang magsalita ng maayos. Ngayon lang niya narinig itong magsalita ng ganito kahaba, kaya hindi siya agad nakasagot. Dati, paisa-isa lang kung magsalita to. At doon niya napansin ang hinanakit ni Vivi. Paano na to, isa lang akong magaspang na tao at hindi marunong mag-comfort ng iba. 6 na taong gulang pa lang ako noong una akong humawak ng kutsilyo. Ang hinarap ko noon ay hindi halimaw o anumang mabangis na hayop. Kundi tao. Noong mga panahong iyon, sunod-sunod ang taon ng taggutom. May mga taong sa sobrang gutom, naisip ng manakit ng mga bata. Maraming taon na ang lumipas. At kahit na marami na siyang napatay na ubod ng samang mga tao. Pero iyon ang pagkakataong hinding-hindi niya malilimutan. Karamihan sa Lions Troop ay pare-pareho lang. Lahat sila ay may pinagdaanang mga kalunos-lunos na karanasan. Ang paghihirap ang nagpatatag sa kanila. Pero kung may pagpipilian, sino ba naman ang gugustuhing mamuhay ng walang kasiguraduhan habang buhay? Marahang hinaplos ni Victor ang noo ng dalaga. Hindi mo kasalanan na lumaki ka sa isang marangya at komportableng kapaligiran. At hindi mo kailangang makonsensya dahil dyan. Hindi naman kailangang maging malakas para maprotektahan ang mga mahal mo sa buhay. Kapag mayroon kang taong gustong protektahan, iyon ang magpapalakas sa'yo. Vivi, maniwala ka, hindi na magtatagal at darating din ang araw na iyon. Nang marinig ito, labis na nabuhayan ng loob si Vivi. Kung gayon, mayroon po bang anumang bagay na kaya kong gawin sa ngayon? Nakyutan si Victor sa itsura niya, pero naisip niyang dapat magpakipot ang isang lalaki. Kaya nagkunwari siyang kalmado, sige, kung ganun. Pumitas ka na lang ng ilang prutas para maiuwi. At binuhat niya si Vivi ng mataas para makapitas ng prutas. Nangolekta sila ng mga kabute sa gubat, at sa huli, namitas din sila ng mga sand potato. Sa isang hapon lang, ang dami nang nakuha ni Vivi. Nang makita ang masayang ngiti ng dalaga, gumaan din ang loob ni Victor. Dapit hapon na sila nakabalik sa kampo. Ginawa pa nilang masarap na pizza ang mga nakuha nilang sangkap. Lahat ay pinuri ang galing ni Vivi, pero iba ang salamangkerong si Fried. Ang mga sand potato sa panahong ito ay mapait at maaskad. Sinira mo lang ang masarap na sana na karne dahil dyan. Napayuko na lang sa hiya ang dalaga, habang si Fried naman ay nagkaroon ng isang mapanuksong ngiti sa kanyang mga labi. Pero sa sumunod na segundo, biglang lumapit si Vivi. Habang kumukurap ang kanyang mga matang parang tuta, tinitingnan siya nito, ganun ba talaga kapangit ang lasa? Natigilan si Fried at halata sa mukha ang pagka-guilty, habang nakatingin sa mga inosenteng mata ng dalaga. Hindi niya talaga kayang labanan. Kasi, hindi naman, ganun kasama, siguro. Nagulat ang lahat ng nasa paligid. Si Fried, nakilala sa kanyang matalas na dila, ay pumuri sa pagkain ng iba. Agad namang nabuhayan ng loob si Vivi. Habang si Fried naman ay sobrang hiyang-hiya at namumula ang buong mukha. Ay ikaw. Huwag kang lalapit. Nakasandal naman si Victor sa isang puno, na may ngiti sa labi habang pinapanood ang eksena. Hindi ko akalain na ang isang senyorita na sanay sa layaw ay ganun kabilis na nakasundo ang Lions Troop. Mabilis na lumipas ang oras at kinabukasan na. Maagang nagising si Victor dahil sa ingay sa labas ng tolda. Magdamag kasi siyang nag-aral ng stratehiya kagabi. Kaya sobrang inis niya ngayon. Pagtingin niya sa labas, nakita niyang nagkakagulo at napakasaya ng lahat. Nagtaka si Victor kung anong nangyayari. Sila ba kamo? Gusto lang nilang gawa ng masarap na pagkain si Miss Vivi. Ewan ko ba kung bakit nauwi sa paligsahan. Lahat sila gustong makuha ang pagkilala ng dukesa. At yung mga sobrang pagkain, pinag-aagawan din ng lahat.
Ang importante, walang nasasayang. Pero itong masaya at magandang tanawin ay nagpaalala kay Victor ng mga hindi magandang alaala. Dati, hindi rin siya tanggap ng grupo. May mga nagsasabing nagmamayabang lang siya. May mga tumanggi namang maging kasama niya. Pagkatapos lang ng maraming beses na pakikipaglaban ng magkakasama, saka lang siya unti-unting natanggap. At sa huli, naging kaisa niya rin ang lahat sa Lions Troop. Isipin mo, inabot siya ng 3 taon para lang maging bahagi ng grupo. Samantalang ang dalaga, isang araw lang, naging paborito na ng lahat. Habang pinapanood niya ang masayang samahan nila, isang nalulungkot na binata ang tahimik na nadudurog. Si Vivi, na buhat-buhat sa gitna ng mga tao, ay napansin din ang malungkot niyang anyo mula sa likod. Nagpumiglas siyang bumaba, tapos mabilis siyang tumakbo papalapit kay Victor at marahang hinayla ang manggas nito. At iniabot sa kanya ang pagkaing hawak nito. Kain tayo. Sa isang iglap, para bang nagliwanag si Vivi, na nagbigay ilaw sa malungkot na binata. Tinanggap niya ang pagkain, naantig ang kanyang puso. Pero nang makita niya ang baunan, parang may naramdaman siyang mali. Nasaan ang karne? Halatang halata sa mukha ni Vivi ang pagka-guilty. Sa sumunod na segundo, hinayla na siya ni Victor papunta sa isang tagong lugar. Iniabot ni Victor sa kanya ang mangkok. Halika, halika. Panunuorin kitang ubusin ang mga gulay na yan. Bilis. Bawal ang mapili sa pagkain. Samantala, ang mga usisero sa kabilang banda. Tingnan nyo, tingnan nyo. Ang hepe at ang dukesa, naglalaplapan na. Sabi ko sa inyo, may something sa kanila, eh. Habang si Fried naman ay tahimik na nagrereklamo sa isip niya. Habang masayang-masaya ang buong grupo. Biglang nakaramdam ng masamang kutob ang lalaking may balbas. Kahit natanggap na ng mga kasamahan nila sa paglalakbay ang anak ng duke. Pero ibang usapan na ang mga tao sa kampo. Agad itong naintindihan ng lahat. Okay lang ang iba, pero nandoon pa rin ang babaeng iyon. Siguradong hindi niya ito palalagpasin. Hindi nagtagal, muling umalis ang buong grupo. Mahimbing na ring nakatulog si Vivi sa karwahe. Dumaan sila sa isang bako-bakong lambak. Ang dalaga ay tumilapon sa sahig na parang bola. Pero sanay na si Vivi sa ganitong sitwasyon. Hindi pa man siya nakakasigaw sa sakit, sa susunod na segundo ay humihilik na siyang muli. Dahil hindi sila pamilyar sa lugar, inutusan ni Victor ang lahat na mag-ingat ng husto. At gaya ng inaasahan, may nangyaring ang di inaasahan. Biglang may narinig silang ingay mula sa kanilang likuran. Isang dambuhalang bato ang nakitang gumugulong mula sa tuktok ng bundok, diretso sa karwahe kung nasaan si Vivi. Nagising si Vivi dahil sa ingay sa labas. Kabubukas pa lang ng kanyang inaantok na mga mata, ay may humawak na sa kanyang batok at hinayla siya palabas ng karwahe. Pagkatapos noon, dinurog ng bumagsak na bato ang karwahe. Nagsiliparan ang mga piraso ng bato papunta sa kanila. Agad na hinubad ni Victor ang kanyang kapa. Ginamit niya ang kanyang katawan para salagin ang mga bato para kay Vivi. Pagsapit ng mga kasamahan nila, ibinigay ni Victor si Vivi sa babaeng may pulang buhok para protektahan, saka tumayo para habulin ang mga salarin. Ipinasan siya ng babaeng may pulang buhok sa kanyang balikat, iniisip na siguradong takot na ang munting prinsesa. Baka nga humahagulgol na ito sa loob ng kapa, pero nang muling sumugod ang mga nakaambush na salarin. Nakita nilang kinuha ni Vivi ang isang malita at walang habas na ipinampalo, ilang hampas lang ay napabagsak na niya ang mga bandido. Pagkatapos, kalmado pa siyang humikab. Literal na napanganga ang babaeng may pulang buhok. Grabe, ang bilis naman niyang masanay. Samantala, sa kabilang banda, natalo na ni Victor ang mga salarin. Pagkatapos ay itinutok niya ang kanyang target sa tuktok ng bundok. Sa ilang mabilis na talon, lumipad siya paakyat. At sa isang mabilis na hiwa, napatay niya ang leader ng mga salarin. Akma na sana silang kukuha ng isang buhay para tanungin. Nang matuklasan nilang nagpakamatay na pala ang lahat, lumalabas na lahat sila ay sinanay na mamatay para sa kanilang misyon. Kung gayon, malamang ay pareho din ang sitwasyon sa ibaba. Pero ang hindi nila inaasahan ay, may isang salarin na pinatulog ni Vivi sa palo. Sa tuktok ng bundok, nagkatinginan ang dalawa at napangiti. Mukhang interesante itong anak ng duke. Ilang sandali pa, binuhusan ng malamig na tubig ang salarin para magising. Pagmulat niya ng mata, bumungad sa kanya ang malamig na mukha ni Victor.
Ayokong malaman kung sino ang nag-utos sa'yo. Maaari kang bumalik para magulat. Pero kasabay nito, gusto kong magdala ka ng isang mensahe pabalik. Hindi kami nakikialam sa awayan ng mga maharlika. Wala rin kaming balak na maging tauhan ng kahit sino. Pero kapag may nanakit sa mga kasamahan ko, ang Lion Troop ay laging magiging handang lumaban. Samantala, sa palasyo, nang marinig ng prinsipe ang mensahe, bigla siyang humalakhak na parang baliw. Ang plano niya lang naman talaga ay subukan ang Lion Troop. Pero hindi niya inasahan na ganito sila kitigas ng ulo. Aba, interesante. Mukhang kailangan ko nang gumamit ng dahas para mapasunod ko sila sa akin. Matapos ang mahabang paglalakbay, sa wakas ay nakabalik na ang Lion Troop sa bungad ng kanilang kampo. Pinapakalma naman ni Victor si Vivi. Huwag kang kabahan. Konting tiis na lang, malapit na tayo. Pero nang tingnan niya ang dalaga sa kanyang mga braso, hindi lang pala siya kinakabahan, sobrang excited pa nga. Nagsilabasan ang mga miyembro ng Lion Troop para salubungin ang kanilang leader. Noong ipapakilala na sana ni Victor ang dalagang kasama niya, sa susunod na segundo, napansin niyang nawawala na si Vivi. Ang bagong dating namunting prinsesa ay sobrang mausisa sa lahat ng bagay sa paligid. Curious siya sa mga lumang gusali, pati na rin sa mga kambing na kumakain ng damo. Kahit tae ng aso ay kailangan pa niyang tingnan ng malapitan. Bigla, isang malaking kamay ang humila sa kanya pabalik. Huwag kang takbo ng takbo. Huwag mong sabihin ngayon ka lang nakakita ng aso. Hindi pa nga, may problema ba dun? Bilang kababata ni Victor, inis na inis si Cadre sa bagong dating na anak ng duke. Bakit ganyan ang suot niya? Bago ba yang uso sa Imperial Capital? Yan ba? May nangyari kasi noong pabalik kami. Dahil doon, may nag-target sa kanya. Lalo na't agaw pansin talaga ang itsura niya. Natulala si Cadre. Hindi pa niya naiintindihan kung ano ang ibig sabihin ng pagiging agaw pansin. Pero nang tanggalin ng babae ang kanyang sombrero, lumitaw ang kanyang buhok na kulay nyebe. At ang kutis niyang kasing kinis ng perlas, na ikinatulala ng lahat sa Lion's Pride. Paumanhin po sa abala sa ganitong araw. Ikinagagalak ko kayong makilala, ako po si Yvette. Napanganga ang mga miyembro ng Lion's Pride. Para silang mga baboy ramon na ngayon lang nakakita ng ganito kagandang binibini. Nagtipon-tipon sila at nag-usap saglit, at sa huli, may pinili silang isang kinatawan. Matagal na po kami rito. KK kung may kailangan po kayo, huwag po kayong mag-atubiling magtanong sa amin. Magalang na sagot ni Vivi. Salamat po sa tulong ninyo. Aasahan ko po ang inyong paggabay mula ngayon. Natulala ang lalaking dilaw ang buhok at ang may balbas sa kanyang kilos. Hindi naman siya ganyan noong pabalik sila. Habang si Vivi ay nagpapaganda sa isang tabi, lumapit si Victor at binatukan siya. Pamilya na ang turingan sa Lion's Pride. Hindi mo kailangang magpanggap sa harap nila. At saka, ipapakilala kita. Ito si Cadre. Siya ang namamahala sa Logistics Department. Siya na ang bahala sa iyo simula ngayon. Para salubungin ang pagdating ng grupo, naghanda ang head chef ng isang masaganang hapunan. Napalaway si Vivi sa nakita niya. Maging ang lalaking may balbas ay napaluha. Pagkatapos kumain ng kung ano-anong pagkain sa daan, sa wakas, may disenteng pagkain na rin. Pero bilang isang anak ng duke na lumaki sa layaw, hindi pa nakakagamit ng tinidor si Vivi. Tinusok-tusok niya lang ang plato, pero sa huli, wala man lang siyang nakain kahit isang kurot. Sa sandaling iyon, lumitaw sa likod niya ang head chef na si Marlene. Ineng, unang araw mo ngayon dito. Naghanda ako ng espesyal na putahe para sa'yo. Nang marinig ito ng lahat, namutla sila sa takot. Heto na. Ang espesyal na welcome dish ni ate para sa mga baguhan. Naalala nila kung gaano sila pinahirapan noon. Makakatakas din kaya si Vivi sa kapalaran niyang ito. Pagbukas ng takip, nanindig ang balahibo ni Vivi. Isang nakakatakot na pusit na may mga galame, at gumagalaw-galaw pa ang mga ito. Ito ang pinaka-proud kong obra maestra ngayong taon. Halika, tikman mo. Umiling-iling si Vivi sa takot. Buong katawan niya ay tumatanggi. Sumenya si Victor sa pamamagitan ng isang tingin, at nakuha agad ito ng lalaking dilaw ang buhok. Dahan-dahan siyang pumunta sa likod ng dalaga at, habang hindi ito nakatingin, ginulat niya ito. Sa sumunod na segundo, isinubo na sa kanya ang pagkain. Si Vivi, na kanina'y todo tanggi pa,
ay dahan-daang ngumuya at nalamang napakasarap pala nito. Nakangiting pinapanood siya ni Marlene. Masarap ba? Ito na ang pinakamasarap na pagkaing natikman ko sa buong buhay ko. Naghiyawan ang mga taga-Lions Pride. Ang espesyal na luto ni ate ay mukha lang nakakatakot. Pero ang lasa ay hindi kailanman bumibigo. Pagkatapos ng hapunan, inayos ni Victor ang pang-araw-araw na gawain. Ang mga pangalang tatawagin ko ay susunod sa bagong schedule. Ang hindi matatawag ay mananatili sa dati. Lindsay King, Rosana, kayo ang bahala sa pang-araw-araw na scouting. Arthur at Nia, kayo naman ang magbabantay sa silangang bahagi ng base. Bukod pa riyan, dahil malakas kumain ang ilan sa inyo, masyado nang mabigat ang trabaho ni Head Chef Marlene. Kailangan niya ngayon ng katulong sa paghahanda ng mga sangkap. Yvette, ikaw na ang bahala rito. Habang natutulala si Vivi, dahan-daang bumulong ang babaeng pula ang buhok kay Victor, isa pa rin siyang maharlika, alam mo na. Tama bang ipagawa sa kanya ang mabibigat na trabahong to? Buo ang loob ni Victor. Hindi nag-aalaga ng palamunin ang Lions Pride. At isa pa, ang lakas ng isang tao ay hindi lang nasusukat sa pisikal na kakayahan. Lakas, tibay, pati na rin ang husay sa pakikipag-usap, at kung paano makisama sa ibang tao. Lahat yan ay bahagi ng kakayahan ng isang tao, at isang daan na kailangang tahakin ng Lady Duchess para sa kanyang pag-unlad. Agad na nabuhayan ng loob si Vivi. Kung ganun, ipaubaya niyo na sa akin ang mahirap na gawaing ito. Kaya kinabukasan ng umaga, inatasan si Vivi ng kanilang ate na ihatid ang mga gulay sa kusina. Pero habang masaya siyang naglalakad at humuhuni, isang anino ang biglang hamarang sa kanyang daraanan. Aba, Lady Duchess, natatandaan mo pa ba kung sino ako? Oo naman, si Godzilla. Cadera ang pangalan ko. Pinilit ni Cadera na pakalmayan ang kanyang sarili. Hindi ako pwedeng magpalamang. Tutal, gustong-gusto niya namang magtrabaho. Mas mabuting ipagawa sa kanya ang pinakapagod at pinakamaruming trabaho. Ibaba mo na yang mga sangkap. Papalitan ko ang trabaho mo. Ako ang namamahala sa lahat ng logistics ng Lions Pride. Kung anong sabihin kong gawin mo, yun ang gagawin mo. Kaya, ang susunod mong trabaho ay ang paglilinis ng kulungan ng tupa. Pero sandali lang natigilan si Vivi. Pagkatapos ay masaya na siyang umalis habang humuhuni muli. Tara na, paglilinis ng kulungan ng tupa. Halos mapang-angga na lang si Cadera sa nakita niya. May sira ba sa ulo ang babaeng to? Ilang sandali pa, kinuha na ng dalaga ang timba para simulan ang kanyang trabaho. Dahil sa kanyang eleganteng kilos at pambihirang ganda, hindi maiwasan ng mga nakakasalubong sa kanya na batiin siya. Mas maganda pa pala siya sa malapitan. Hindi nakatakataka kung bakit inaalagaan siya ng husto ng leader. Halos pumutok na sa galit ang dibdib ni Cadera na nasa likuran niya. Sige lang, Yvette, magpakasaya ka. Kapag sinimulan ko na ang plano ko, tingnan natin kung makangiti ka pa. Lumalabas na para mapaalis si Vivi sa Lions Pride, gumawa si Cadera ng isang plano sa pagtatanggol ng teritoryo. Unang hakbang, udyukan ang Lady Duchess na gawin ang mga trabahong hindi niya alam. Pangalawang hakbang, sabotahehin siya habang nagtatrabaho at isisi sa kanya ang lahat. Pangatlong hakbang, magagalit ng husto ang leader kapag nalaman ng gulong ginawa ng Lady Duchess. At ang huling hakbang, palayasin siya sa Lions Pride. Sa pag-iisip nito, hindi napigilan ni Cadera na mapang-isi sa sarili. Napaka-perpektong plano. Tingnan mo kung gaano siya kalampa kumilos. Baka hindi ko na kailangan pang kumilos ng personal. Pero, sa isang saglit na paglingat ni Cadera, aksidente nang naibagsak ni Vivi ang isang estante, at nagkalat sa sahig ang mga bote at garapon. Inaasahan na niyang walang kwenta ang Lady Duchess, pero hindi niya akalain na ganito siya kawalang kwenta. Sinubukan ni Cadera na pakalmayan ang sarili. Ano ba talaga ang nangyari? Wala pa siyang isang minuto sa loob, paano niya nagawang guluhin ng ganito ang kulungan ng tupa? Mabuti na rin to. Para naman malaman niya kung gaano siya katanga. Pero matapos mag-isip sandali ni Vivi, habang walang tao sa paligid, itinago niya ang mga basag na piraso. Anong ginagawa niya? Hoy, huwag kang magkunwari na walang nangyari. Hindi napigilan ni Cadera na mapasigaw, at muntik na siyang makita ni Vivi sa loob. Akala ko pa naman isa siyang pinong bulaklak na pinalaki lang sa proteksyon. Ang kapal pala talaga ng mukha. Hindi ko pwedeng hayaan siyang magpatuloy ng ganito.
Baka bago ko pa siya mapaalis. Malugi na ang Lion's Pride dahil sa problema sa pera. At ganoon nga, habang nagliligpit si Vivi sa unahan. Nakasunod naman sa likod si Cadera para ayusin ang kanyang mga kalat. Naging kakaiba ang pakiramdam ni Vivi. Bakit parang may tao sa likod ko? Imahinasyon ko lang ba to? Nang makaalis na si Vivi, doon lang lumabas si Cadera mula sa tumpok ng dayami. Ang baho-baho. Sa kabilang banda, nagtatrabaho naman sa bukid ang ate nilang pula ang buhok. Nang makita si Yvette, binati niya ito mula sa malayo. Kamusta, Vivi? Kumusta na ang trabaho? Hindi umimik si Weiwei. Sa halip, kumpiyansa siyang nag-thumbs up. Natawa naman ang babaeng may pulang buhok sa kakatean niya. Hindi ko akalain na ganito pala kagaling ang Weiwei natin. Mukhang minaliit kita. Pero di ba inutusan ka ng leader na tulungan si ate? Bakit ka nandito at nag-aalaga ng tupa? May nag-utos sa akin. Parang, Tesla yata ang pangalan. Si Cadela siguro. Napangiti ng makahulugan ng lalaking dilaw ang buhok. Mukhang alam ko na kung anong nangyayari. Samantala, sa sobrang inis ni Cadela ay nagpagulong-gulong siya sa lupa. Pagod na ako. Sobrang pagod. Mas nakakapagod pa to ng 10,000 beses kaysa sa ako na lang sana ang gumawa. Ano ba tong ginagawa ko? Nakahiga siya sa damuhan, tahimik na nakatingin sa langit. Pati ang mga ulap sa kalangitan, nagmistulang imahe ng leader at ni Weiwei na naglalambingan. Nang malapit na siyang makatulog, bigla na lang siyang tinamaan sa mukha ng puwet ng tupa. Sino ba to? Pagmulat pa lang ng mata ni Cadela. Nakita niya si Weiwei na nakatitig sa kanya, habang yakap-yakap ang isang mabahong tupa. Sa sobrang takot, napaatras siya agad ng 2.5 metro. Ay ikaw, anong gagawin mo? Sabi ni Arthur kanina, sigurado daw na pinapahirapan mo na naman ang sarili mo. Kaya pinuntahan kita para tingnan. Kasi kanina sa bukid, sinabi ni Arthur na may gusto si Cadela kay Victor. Halos hindi makapaniwala ang babaeng may pulang buhok. May gusto pala si Cadela sa leader. Bakit ka naman gulat na gulat? Kahit sinong may mata, makikita yun, di ba? Biglang naintindihan lahat ng babaeng may pulang buhok. Kaya naman pala palagi niyang palihim na inoobserbahan ng leader. Akala ko pa naman, katulad ko rin siya, na gustong malaman kung bakit gano'n na lang kalakas ang leader. Siguro pakiramdam ni Cadela, masyado kang inaalagaan ng leader. Kaya siguro siya nagkikimkim ng sama ng loob. Ibig sabihin, walang sino man ang nag-utos sa'yo na gawin ang mga mabibigat na trabahong yun. Gusto ka lang talaga niyang pahirapan. Basta, mag-ingat ka na lang. Mas mabuti kung hindi mo na siya gagalitin. Pagkaalis ng lalaking dilaw ang buhok, paulit-ulit na iniisip ni Weiwei kung bakit. Bakit kaya ayaw sa akin ni Cadela? Kahit habang nag-aalaga ng mga tupa, wala siya sa sarili. Mula sa maliliit na bagay hanggang sa pinakamalalalim na hiwaga ng mundo, inisip niya. Kaya naman nang makita niya si Cadela na papalabas mula sa kulungan ng mga tupa, agad-agad niya itong nilapitan para magtanong. Natigilan si Cadela. Kaya, ganun na lang, tinanong mo ako ng diretsahan. Tumango si Weiwei bilang pagsang-ayon. May problema ba dun? Nakakatakot. Talagang nakakatakot ang babaeng to. Kaya bakit mo ginawa sa akin ang mga bagay na yun? Sandaling nanahimik si Cadela. Tinatanong mo kung bakit. Syempre dahil galit ako sa'yo. Ang lalaking minahal ko ng mahigit 10 taon. Bigla na lang nag-uwi ng isang babae. Inalagaan niya ng buong puso, at naging malapit sa kanya. Sa tingin mo, ano dapat ang maramdaman ko? Na maging mabait ako sa'yo. Hinding-hindi mangyayari. Sunod-sunod na bumalik sa isip niya ang mga alaala ng nakaraan. Naaalala pa ni Cadela ang una nilang pagkikita ni Victor. Mula noon, ipinangako na niya sa sarili na papakasalan niya ang lalaking ito. Ako ang pinakamatagal nang nakakakilala sa kanya. Bakit kailangan mo pang biglang dumating? Gulong-gulo pa rin ang itsura ni Weiwei. May nagawa ba akong mali? Nako, napakarami. Una sa lahat, hindi kayo dapat magkasama sa iisang kabayo. Pero dahil nasira ang karwahe, sige, palalampasin ko muna yan. Pangalawa, hindi ka ba marunong bumaba ng mag-isa? Hinawakan mo ang kamay niya, di ba? Siguradong sigurado akong hinawakan mo. At ang pinakamalala sa lahat, binuhat ka pa niya gamit lang ang isang kamay. Ang mga ganyang bagay, ginagawa lang dapat yan sa taong mahal mo. Napakalandi mo, lantad, walang kahihiyan.
Hindi umimik si Vivi, hinigpitan lang niya ang yakap sa maliit na tupa sa kanyang mga braso. Dahil sa kaawa-awa niyang itsura, kahit si Kadra ay hindi na rin makatiis na hindi maawa. Kung may mali man sa sinabi ko, hihingi ako ng paumanhin. Pero kung hindi mo gusto ang leader, hindi ka dapat sumama sa kanya. Gusto ko siya. Biglang nanlaki ang mga mata ni Kadra sa gulat. Namula ang pisngi ni Vivi at sinabi niya sa kalmadong tono ang mga salitang ikinagulat nito. Gusto ko si Victor. Hindi na nakapagpigil si Kadra. Ikaw na babae ka. Nagdedeklara ka ba ng gyera sa akin? Gusto ko rin si Francis at si Darwin. Pinagtatakpan ako ni Liz at Arthur kapag nagkakamali ako. Binibigyan ako ng pagkain ni na Fried at Hart. Masarap din magluto si Miss Marlene. Pati na rin si Zinnia at Rosana. Gusto ko ang lahat ng tao rito. At gusto rin kita, Kadra. Hindi ba pwede? Biglang namula ang pisngi ni Kadra. Sa sandaling iyon, naintindihan niya na ang gusto na sinasabi ni Vivi ay iba pala sa iniisip niya. Hindi pa niya nasasabi ang mga madamdaming salita nang bigla niyang narinig na sumigaw ang babaeng may pulang buhok sa likuran niya. Vivi, bumalik ka rito. Nakawala na naman ang mga tupa mo. Kinakain na nila ang mga pananim. Bago umalis, biglang lumingon si Vivi. May sasabihin ka ba kanina? Agad na nagbago ang ekspresyon ni Kadra. Wala, umalis ka na, tanga. Nakahinga lang ng maluwag si Kadra noong nakalayo na si Vivi. Mas nakakapagod pa siyang kausapin kaysa maglinis ng kulungan ng tupa. Magpapahinga na sana siya, nang biglang sumulpot ang lalaking may dilaw na buhok. Kahit hindi niya sabihin, alam na niya. Siguradong may plano kang depensahan ang teritoryo mo. Payo ko lang, sumuko ka na. Hindi magtatagumpay ang plano mo. Totoo ngang sanay sa layaw si Vivi. Hindi niya alam ang hirap ng buhay. Pero naging napakahirap ng daan pabalik. Pero kahit kailan, hindi ko siya nakitang nag-iiyak o nagreklamo. Kahit na napaka-clumsy niya, sinusubukan pa rin niyang makibagay sa bagong environment na ito. May karma ang pambubuli sa ganyang klase ng tao. Alam din naman yan ni Kadra. Pero kapag naiisip niya si Victor, palagi siyang nawawala sa sarili. Biglang lamambat ang tingin ng lalaking may dilaw na buhok. Dahil alam mo nang mali ka, humingi ka na ng tawad sa kanya. Huwag mong isipin na hindi ko alam. Ikaw din ang nagbintang sa kanya sa mga nabasag na bote at banga, di ba? Isa siyang duchess, no? Mas maganda pa sa'yo. Mas maganda ang katawan niya sa'yo, at kahit ugali niya, mas mabait pa. Grabe, nakakapangit talaga ang inggit. Paanong magugustuhan ka ng leader kung ganyan ka? Pero hindi pa niya natatapos ang sinasabi niya, sinuntok na siya ni Kadra at na-knockout. Agad siyang umikot ng 360 degree pa spiral sa langit. Maging si Vivi sa gilid ay natulala sa nangyari. Ate, tingnan mo, parang nakita ko ang Diyos. Sa kabilang banda, nagsasanay ang ibang miyembro ng may tumakbong papalapit na tuwang-tuwa sa kapahamakan ng iba. Bilis, bilis, nagsusuntukan na naman sina Kadra at Arthur. Lahat sila ay napatingin kay Victor. Isang salita lang ni Victor, dismissed. Agad na tumakbo ang mga usisero sa eksena. Samantala, si Vivi na pagod buong araw ay nakahiga na at nakatulog sa damuhan dahil sa pagod. Ipinatong ni Victor ang kanyang damit sa kanya. Pagkatapos ay tahimik siyang umalis. Pagsapit ng gabi, habang nakahiga si Kadra sa kama, naalala niya ang sinabi ni Vivi. Gusto ko si Victor, at gusto ko rin sina Francis at Darwin. Sandali, sino si Darwin? Talagang pangatlo pa siya. Dahil lumabag sina Kadera at Vivi sa mga patakaran, pinarusahan din sila ni Victor. Si Kadera ng Logistics Department, dahil sa pagbago ng schedule ng walang pahintulot, kakaltasan ng sahod ngayong buwan. At maglilinis siya ng kulungan ng tupa sa loob ng 1 buwan. Dahil sa pag-iwan ng ilan sa kanilang pwesto. Dahil dito, nakakain ang ilang miyembro ng mga hilaw na sangkap. Sa ngayon, umabot na sa 5 ang mga nagtatae. Kaya Yvette, pagtingala ni Victor, nakita niyang mahimbing na natutulog si Vivi na may lumalabas pang bubble sa ilong. Huwag kang magkunwaring tulog. Isang malakas na batok ang pinakawalan ni Victor sa ulo niya. Dahil ito ang unang pagkakamali mo. Palalagpasin muna kita ngayon, pero sa susunod na iwan mo ulit ang iyong pwesto. Alam mo na kung anong kahihinatnan mo. Ang matalim na titig ni Victor ay talagang nagpatanga kay Vivi sa takot. Huhuho,
nakakatakot siya. Papatayin na yata ako ng leader ng mga bandido. Samantala, kara-rating lang ng ate na may dalang isang plangganang mangosteen. Nakita niya si Vivi na nakaupo roon at nanginginig. Natuwa si Marlene sa eksenang iyon. Mukhang kontrolado na siya. Pagkatapos ng hapunan, kailangan pa ring magpatuloy sa pagsasanay ang mga miyembro ng grupo. Bago umalis, espesyal na nagbilin si Xenia kay Vivi, kung may kailangan kang tulong. Tawagin mo lang kami agad. Doon lang kami sa maluwag na espasyo sa harap nag-e-ensayo. Sumigaw ka lang mula sa kwarto mo at maririnig ka na namin. Tumango si Vivi. Pagkatapos, naglakad siya pabalik sa kanyang silid. Oras na para bumalik sa kwarto at maligo. Pabagsak niyang binuksan ang pinto. Bagamat malinis at maayos ang silid. Napakaliit nito kumpara sa mansyon ng duke. Maging ang batya ay walang laman. Wala itong kahit isang patak ng tubig. Naalala niya ang sinabi ni Xenia. Kung kailangan mo ng tulong, tawagin mo lang kami. Kaya naman, binuksan ni Vivi ang bintana. Tumingin siya sa labas kung saan nag-e-ensayo ng husto ang Lion's Pride. Kahit gabi na, lahat ay nagsasanay ng buong sikap. Walang sino man ang nagpapabeya. Noong mga oras na iyon, may nakapansin sa kanya. Yvette, may kailangan ka bang tulong? Umiling si Vivi. Dahil sa paniniwalang dapat niyang gawin ang mga bagay para sa sarili niya. Nagpasya siyang kumuha ng tubig para maligo ng mag-isa. Ngunit pagdating niya sa balon, doon niya nalaman na mas mahirap kumuha ng tubig kaysa sa inaasahan niya. Kahit na ganoon, hindi sumuko si Vivi. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas para mapuno ang isang timba, at pagkatapos ay dahan-dahan niya itong dinala pabalik. Ilang beses siyang pabalik-balik na gumawa nito. Sa sobrang pagod, napaupo si Vivi sa lupa habang habol ang kanyang hininga. Isang matinding sakit ang naramdaman niya sa kanyang kamay. Noon niya lang napansin na ang kanyang palad ay nagasgas na at dumudugo dahil sa hawakan ng timba. Itinaas niya ang kanyang kamay sa tapat ng bibig at marahang hinaypan ito. Upang maibsan ang hapdi, bigla, may isang boses mula sa kanyang likuran ang tumawag sa kanya. Yvette, anong ginagawa mo rito? Paglingon ni Vivi, nakita niya si Victor na lumitaw sa kanyang harapan. Kumuha ng tubig, yutol-yutol niyang sagot, habang nakatitig sa matipunong dibdib ng lalaki. Bakit basang-basa ka? Dahil may ilog doon. Karaniwan, pagkatapos naming mag-ensayo, doon kami naliligo. Pwede bang maligo sa ilog? Nagliwanag ang mga mata ni Vivi. Tatalikod na sana siya para maligo sa ilog, pero bigla siyang hinayla pabalik ni Victor. Hindi ka pwedeng pumunta. Puro lalaki ang nandoon. Kung gusto mong maligo, sa kwarto mo gawin. Mahigpit siyang hawak ni Victor. At isang matinding kirot ang naramdaman niya mula sa kanyang kamay. Noon lang napansin ni Victor na ang makinis na kamay ng dalaga ay puno pala ng mga sugat. Nang makitang nasugatan ang dalaga, biglang dumilim ang mukha niya. Anong nangyayari dito? Ipaliwanag mo sa akin, mariing tanong ng lalaki. Sa takot, nagsimulang mamuo ang mga luha sa mata ng babae. Sa pag-atras niya, nawalan siya ng balanse. Diretso siyang napasubsob sa sahig. At natapon ang lahat ng laman ng balde sa kanya. Nakahinga ng maluwag si Vivi. Buti na lang hindi ako nasugatan. Hindi maganda. Madilim ang mukha ni Victor. Nasa ulo pa niya ang balde na natapon kanina. Pagkaraan ng ilang sandali, bumalik sila sa kwarto. Maingat siyang ginamo ni Victor. Habang tinitiis ni Vivi ang sakit sa kamay, nagpaliwanag siya. Gusto ko lang sanang maligo, pero mabigat kasi ang balde. Hindi ko sinasadyang magasgasan ang kamay ko. Huwag ka nang magalit. Nag-angat ng tingin si Victor na may pagtataka. Galit ba ako? Siguradong tumango si Vivi. Ang sanggit mo kaya, hindi ko maintindihan kung bakit hindi ka humingi ng tulong. Sa inyo, hindi mo naman siguro to ginagawang mag-isa, di ba? Siyempre hindi. Sa mansyon ng duke, kahit anong oras may tubig. Kapag nagugutom ako, may maghahanda ng merienda. Kapag inaantok, may mag-aayos ng higaan. Yung mga bagay na akala niya ay normal lang, nalaman niya lang ngayong siya na mismo ang gumawa. Na napakahirap pala ng mga iyon. Nanahimik siya ng matagal. Nag-angat ng tingin si Vivi at pilit na mumiti. Ganito, maituturing na bang pag-unlad to? Kahit na puro gallows at sugat ang mga kamay niya. Iniisip pa rin niya kung umuunlad ba siya. Napabuntong hininga na lang si Victor. Bigla niyang pinitik ang noo ni Vivi. Sinusugatan mo ang sarili mo nang walang dahilan.
Sa tingin mo ba, pag-unlad yan? Paano kung may sumalakay na kaaway bukas? Mahahawakan mo pa ba ang espada gamit ang mga kamay mong yan? Bilang isang mandirigma, kailangan mong maging malakas. Pero kailangan mo ring matutunang iwasan ang mga hindi kinakailangang pinsala. Sabi ni Victor habang binubuhat ang balde. Ipagagawa ko sa iyo ang mga bagay na kaya mo. Para sa mga bagay na hindi mo kaya, pwede kang lumapit sa akin. At tungkol sa pagsasanay bukas, hindi kita pagbibigyan dahil lang may sugat ka. Natigilan si Vivi, pero naalala niya ang sinabi ng ate niya. Huwag mong pansinin yang laging nakasimangot na mukha ng commander. Ang totoo, napaka-maalaga niyan. Kaya nag-isip siya saglit. Binigyan ako ni Miss Marlene ng isang basket ng mangosteen kanina. Oh, tapos, tulungan mo kong magbalat ng mangosteen. Di ba kasasabi ko lang na gawin mo ang sarili mong bagay? Akmang magagalit na sana si Victor nang biglang iniharap ni Vivi ang kamay niya sa kanya. Yung kamay ko, may sugat. Hindi ko kayang magbalat ng mangosteen. Natulala si Victor. Kaya pala, ito pala ang hinihintay niya sa akin. Kaya pagkatapos niyang magigib ng tubig. Habang nagbabalat ng mangosteen si Victor, hindi niya maiwasang pagdudahan ang sarili. Ano ba itong ginagawa ko? Samantala, si Vivi ay naliligo habang kumakain ng mangosteen. Tila natagpuan na niya ang tamang paraan para pakisamahan si Victor.